sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, Hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Yes! Suko ngayon'y umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Sisigaw, Hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Amen. Hallelujah. Si Jesus daw is not enough, but He is more than enough. Amen. Hallelujah, God. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Jesus, you. Sa mga banda rito. Jesus, you are more than. Dito pa. Jesus, you are more than enough. Isisigaw, Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Woo! Hallelujah, God! Yes, Lord! Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon, dahil ipinaramdam mo sa amin, Lord God, that you are not just enough, but you are more than enough, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Salamat, God, because Ikaw, Lord, yung Diyos noon, ngayon, at sa mga darating pang mga araw sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos nung malungkot kami, pero Ikaw din yung Diyos na nagparanas ng tunay na kaligayahan sa aming lahat. Ikaw ang Diyos nung nagigipit kami, pero Ikaw din Diyos, ang Diyos na nagbigay ng kasaganaan sa bawat isa sa amin. Kaya, O God, sa umagang ito, nais namin, Panginoon,
nabuksan, patuloy mong pakinggan ang awit ng aming mga puso, Panginoon. Dahil Ikaw ang Diyos, Panginoon, na karapat-dapat bigyan ng papuri, ng pagsamba, ng parangal, ng pasasalamat, ng pagdakila, Panginoon. Dahil wala kang katulad sa buhay namin, Panginoon. Diyos ka sa amin, sa araw-araw. Diyos ka sa amin sa bawat minuto. Diyos ka sa amin, Panginoon, sa bawat hininga na meron kami, Panginoon. Sa aming journey, Lord God, Ikaw yung gumagabay. Ikaw yung patuloy, Lord, na nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan, ng buhay. O God, para maging matagumpay kami sa buhay na ito, Panginoon. Yes, God. Let us continue to worship God. Jesus, hallelujah. Diyos sa amin, O God. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, hallelujah. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ng loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka. Yes, God. Amin. Sa lahat ng oras, nariyan. Hallelujah, Jesus. Amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin
aking sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas, yes God! Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawin. Rangga, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawin. Tangga, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawin. Tangga, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Lahat ay aawin. Tangga,
dakila ka. O Diyos, dakila ka. Taas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Hallelujah, Lord. Itinataas po namin dakilang pangalan, Lord Jesus. We praise your name, we honor your name. Lord, salamat dahil muli sa loob ng isang linggo, iningatan mo kami, sinamahan mo kami, Panginoon. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit ang bawat araw, ang bawat linggo, Panginoon, namin lalampasan. Kahit sa kabila ng mga iba't ibang pagsubok, iba't iba, Panginoon, presyo ng buhay. But Lord, thank you. Kayong aming kapayapaan, kayong aming kalakasan, kayong aming buhay. Kaya hayaan mo po sa araw naman po ito, purihin ka namin, sambahin ka namin, paglingkuran ka namin. Kaya sa simple, Panginoong magagawa namin, Panginoon. Lahat ng gagawin namin, pagpalakpak namin, pag-upo, pagtayo, pag-amen, Panginoon, pagsigaw, Lord, lahat ng ito. Gusto po namin sabihin sa iyo, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Kaya, Panginoon, muli, ngayon pa lang, Panginoon, tanggapin mo po ang aming pagsambang ito, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Yes, amen. Okay, so last Sunday, tayo pinag-celebrate ng ating 21st anniversary. Yan, so magparamdaman naman po dyan ang pinagpala sa ating anibersaryo. Amen! Wow! So, gusto po i-take opportunity na magpasalamat po sa lahat. Lahat po ng dumalo, nag-invite. Meron po tayong 26 na VIPs noong ating anniversary. And hopefully, marinig po natin yung ating feedback o ano po ang kanilang na-feel. Ang isa po dito, kasama pa po natin today. So, wow, thank you for coming again. So, lahat po kayo ay welcome. And nice po natin pasalamatan. Di lang po natin maisa-isa. Lahat po ng mga naging sponsors natin, yung Blue Bills. Thank God. And maging sa ating everybody's birthday. So, salamat po sa inyong pagtugon. So, ang good news po nun, napakaganda po ng good news natin dahil yung pong ilang mga arrears po natin sa ating building mula po nung tayo po ay nasira yung mga gamit natin. Dahil po sa mga blessing na sinare po natin, nakabayad po tayo ng ilang buwan. Ayan, amen. So, waiting po tayo sa detail, no? Pero definitely ang target po natin actually, makabayad po tayo ng at least 3 months. Pero thank God, isa po sa mga simbahan po natin ay nag-share din po sa atin. So, we would like to thank yung ating pong isang simbahan, ating mga pastor, nag-share din po ng blessing for us na makatulong po sa atin. Siguro sa susunod pong mga araw po ay saka po sila babanggitin. Kaya, yan. Noong Monday po, nagkaroon po kami ng, for the first time, mga kapatid, for the first time, ang ating pong pastors meeting ay dito po ginawa sa Cavite. Yan. So, sila po ay umikot ng SOB Tansa and then bumalik po dito para po sa ating meeting. And this coming August 31 po ay magkakaroon po ng convergence. Ayan. So, matagal po hindi nagkaroon ng convergence. So, ilang mga church, lahat po ng mga churches magkikita-kita together with their prime leaders. Ayan. So, kaya po nakaka-excite po itong August 31 po ay may matinding ganap na naman po mangyayari. Kaya, ayan po once again, salamat po sa
naging part po ng bawat isa sa ating anniversary. Abangan po natin yung ating mga pictures. And of course, doon po sa mga naging sport po na nakibahagi po yung mga network representative sa ating ginawa po nating nung ano ba yun? Daklon. Sobrang okay. So meron po tayong naging 5 naging representative ng bawat network, and ang ating pong naging winner po ay ang gumaya po kay Yeng Constantino. Ayan. So, walang iba kundi si Jess Praise po yun. Ay, hindi. Si Abby. Ayan, Abby. So, congratulations sa network. Ay, Yeng Constantino pala. Yeng Constantino. So, thank you. Pero sa lahat po ng mga nag-join po, ang gagaling po nila. Ang gagaling po nila. So, kaya salamat po sa pagiging sport po. No? So, taon-taon po kasi naglalagay tayo ng mga ganun para part po ng ating banding fellowship. Ito po isang friendly competition. So, once again, congratulations, B and Estampa. Tama ba? Estampa. Hindi po Estapa, ha? Estampa. Baka magkamali po kay madimanda pa kayo na. So, amen. So, para po sa ilang mga updates and mga pagbati, tawagin po natin ang ating prime leader, Jen. Yes, amen. Hallelujah. Amen. Yan. Good morning po sa inyong lahat. Na-bless po ba tayo ngayon? Amen. So, dito po tayo sa VIP, ang ating mga very important persons. Ngayon pong araw na ito, i-welcome po natin si Maria Jesusa Almocera. Ganon din naman, invited po siya ni Erica Asher. Yan. Ganon din naman po si Crystalline Bansagan. Invited din po siya ni Sister Erica Asher. At ang atin pong dati pong at nagbabalik po natin na kapatiran na si Francesca Angosta. Invited po siya ni Jocelyn Angosta. At ganoon din po naman yung ating VIP last week na nagbalik po ngayon. Amen. Si Arwin Garcia. Amen. So ngayon po, awitan po natin sila. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Yes, amen. Thank you po. God bless po sa inyo. At si Mr. Garcia nga po pala, wala pong nag-invite sa kanya. Walk-in po siya. So, nagpapasalamat po tayo at siya'y muling nagbalik. So, nawa po, maranasan ninyo ang pagkilos ni Lord sa inyo. Gayon din naman po yung mga nag-invite. Sobrang thank you po at patuloy po tayong mag-invite dahil napapalugo po natin ang ating pamilya. Amen? At dumako naman po tayo sa ating birthdays and anniversaries ngayong August. Yung mga nag-birthday at mga magbe-birthday, kagaya po noong August 8, si Justin Carl Aguha. Noong August 9, si Aime Belia and Pastora Nemia Turlac, hapon po yan. At ngayon po naman, August 10, si Tatay Rodi Agaw. Sa August 12 po, sa Martes, wala pong iba, kundi ating pinakapoging PL na si PL Allen Jacob Bautista. Ganon din naman po, si Paul David Bagnas, Doloriza Lucin Sualep, at Aaron Hate. Meron po ba tayong anniversary? Wala. Yun po. Sa August 19 po, si Brother Judy and Sister Richelle Macaraeg. So, awitan po natin sila ng happy birthday and happy anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Happy birthday po and happy anniversary sa inyo.
grant you the desires of your hearts at yung super abundant grace po ay maranasan po ninyo ngayong taon na ito. Amen? So dumako naman po tayo sa mga services natin. Meron po tayong every Sunday, 9 a.m. po. So sabihin nyo po sa katabi nyo, 9 a.m. tayo ha, every Sunday. Ganun din naman po, sa afternoon naman po, meron po tayong GMA Outreach 4:30. Meron din po tayong midweek service, kagaya po na sa Wednesday po na darating, 6:30 ng gabi. At every last Wednesday po of the month, ay meron po tayong Intercessors Night. Ganon din naman po, meron din po tayong mga outreaches, kaya po sa Rosario, sa Wawa Rosario at sa Naik. Ito po ay every Saturday sa Wawa Rosario at every second Sunday and fourth Sunday naman po of the month, yung pong ating Naik Outreach. O, amen? Aside din po sa Facebook, meron din po tayong live stream on YouTube. At ang name po ng ating live stream ay SOV Kawit Cavite Shield of Victory Church. Kaya please like, share, and subscribe po. I-follow nyo na rin po ang ating pong church para po ma-notify agad kayo at kapag nag-start na po ang ating service. Amen? Meron din po tayong QR code para hindi po mahirapan yung iba dyan. Okay? At ito naman po, again po, taos pusong pasasalamat po ang pinangatid ng SOV sa lahat po ng mga nag-sponsor ng Blue Bills. Ganon din naman po sa here and abroad, marami pong salamat. At sa ating nakaraang 21st anniversary, maraming salamat din po sa mga networks, sa live groups na nag-participate po sa ating presentation para lalo pong gumanda yung ating 21st anniversary ng church. Ganyan din naman po yung sa Daklo na nanalo po at si Yeng Constantino, maraming salamat po. At ganoon din na po sa lahat na po nang nag-participate. So, ito pa po yung isa po nating pinakaabangan. So, siguro po after po ng service natin, ito po yung I Want ASAP Online Stream Platform. So, meaning, sino po inaantay natin? Wala pong iba. Support po natin ang ating kuya, Jess Praise Ramos, also known as Red Coffee Berry. Kakantahin po niya ang kanyang winning peace song titled Pocket Full of Smiles. So, hindi lang po yan. Naka-shoutout pa po ang SOV mamaya. So, manood po tayo after po ng service, 12 o'clock noon, dito po sa I Want ASAP Online Stream Platform. Huwag niyo kakalimutan po yan. Ito naman po sa Prayer of Healing. Let's continue to pray po yung mga meron pong karamdaman. So marami pong salamat sa Panginoon dahil kumonti na po sila. So meaning pinapagaling na po sila ng Panginoon. At dalangin ko rin po, Lord, na lahat po ng yan ay papagalingin pa ng Panginoon at kokonti pa po yan. Amen? At ito naman po, dumako po tayo sa pagkakaloob. Sabi po sa Kawikaan 11:24-25, sabay-sabay po tayo sa 24 po. 1, 2, 3. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So, maaari po bang itaas po natin ang ating mga kaloob at sama-sama po nating bigkasin, Panginoon, gaano man kalaki ang aking kaloob, ay buong puso ko itong ibibigay sa inyo. Pagkat kayo ay tapat sa aming buhay, kaya marapat lamang na aming ibalik ito sa inyo na may saya at galak sa aming puso. Kaya ini-encourage din po namin kayo na patuloy po na magbigay ng inyong tithes, pledge, and offering po para din ngayon, lalo na po ngayong buwan ng August. At huwag po tayong magpapabaya, kaya buong puso po tayong magkaloob ng may kagalakan. Amen. Amen. We magnify, we glorify, we lift it high, over it all. I wanna bless the Lord, oh my soul, sing His praise again.
You've given me so many reasons. I gotta praise again. I got joy, joy of the Lord, giving me strength, giving me over again. I got joy, joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad. Taas po natin ang ating mga kamay at sabay-sabay po tayo mag-declare in the count of 3. 1, 2, 3. 2025 is packed with superabundant grace. Superabundant grace for multiplication, acceleration, possession, expansion, and for every difficult situation we face, we will boldly shout, grace, grace, in Jesus' name, amen! Yes, amen. Thank you, Ram. Yan. Amen. So, sino po dito sa mga ito, nararamdaman niyo pa rin yung blessing ng tayo po ay nag-celebrate ng 21st? Yan, amen. So, sabi nga, SOB Kawit, huwag ka ingay! Yan. Yan. Actually, known na po tayo sa maingay, kaya sa tayo pumunta. Kahit sa kainan, ang ingay po natin, nabubulabog yung mga kainan kapag nandun tayo. Pero at least, nagdadala din po tayo ng kagalakan. Meron po mga ilang event na celebration. Ang sarap daw natin maging bisita kasi nagdudulot ng saya. Yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, isa ka talagang pagpapala. We're blessed to have you. Yan. Okay, ngayon po, August po, sabi nga after po natin mag-celebrate anniversary ng ating pong naging tema ay we're blessed to have you. And of course, hindi lang po tayo natatapos after mag-celebrate ng isang Sunday. Kundi ito po yung magtutuloy-tuloy. Kaya po itong month of August, ang ating pong tema, our month of new beginnings. Step forward in faith and possess the land. Ayan. God is opening a new chapter for us. Get ready for a new grace, new opportunities, new strength, and new testimonies. Sabi nga sa Isaiah, ito pong ating pinaka-team verse. Isaiah 43 verses 18 to 19. Do not call to mind the former things or consider things of the past. Behold, I am going to do something new. Now it will spring up. Will you not be aware of it? It will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. Yan. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ayan. So, sabi nga, dito po tayo focus ngayon doon sa God is opening a new chapter for us. Wow. Kaya nga sabi doon, get ready for new grace, new opportunities, new strength, and new testimonies. Kaya po sina-challenge ko po yung ating mga composer kasi new chapter na po tayo. Baka po kayo ay makapag-compose na ng ating papalit doon sa ABS-CBN na pang-welcome natin. Okay? Parang ang sarap ng bumuo ng kanta para pang sarili na po natin pang-welcome. Yung bang feeling mo na ang sarap sa pakiramdam sa araw na ito, ikaw ay aming kasama. Yan, parang tipong ganun, no? Nalalangkapan nyo ng mga tono na talagang, wow, mapaparamdam natin sa ating mga VIPs na talagang sila po ay welcome and tayo po ay nabibless to have them. Yan. Okay, so again, sabi doon, I'm going to do something new. Sabi po sa talatang binasa natin, I am going to do something new. Okay, ngayon, yung po new beginning po natin, saan ba manggagaling to? Paano ba mangyayari ito? Paano ba natin ma-achieve ito? Okay, una, comes from repentance and forgiveness. Comes from repentance and forgiveness. Bakit una ito? Kasi, kadalasan pong hadlang po sa ating mga blessing ay yung tinatawag nating kasalanan.
Kaya kung may mga bagay po na tayo nabuksan, may mga bagay po tayo na hindi man natin sinasadya, pero ito po ay muli nabalikan po natin para po hindi mahadlangan yung mga bagay na gustong gawin ng Lord sa life natin, repentance po ang sagot doon. Okay? So ano po ba ibig sabihin ng repentance? Repent para makuha uli ang chance. Repentance. Huwag niyo po hanapin sa dictionary, yan akin lang po yun. No? So, binibigyan ko lang po mas magana paunawa. Repentance. Kasi, kahit po sa nating tinan, maging sa banal na kasalatan, ang daming mga bagay na nandahil sa kasalanan, nahadlangan. Si David, nung na siya nagkasala, nawala yung kanyang joy. Kaya sa kanyang panalangin, Lord, restore to me again the joy of my salvation. Si Jonah nang siya'y tumalikod, nung siya'y hindi sumunod sa Lord, ano nangyari? Napahamak siya. Kinain siya ng malaking isda. So maraming mga bagay na pinapakita po dito kapag tayo po may nakatanim na kasalanan o mayroong nakatagong kasalanan or mayroong paniniyayakap ng kasalanan, mahadlangan po lahat na yan. Lalo kung marami po tayong gustong i-achieve, marami po tayong gustong pangarap. Ang pinaka-the best pong gawin natin, sabi doon, repentance. And of course, ang Lord po, pag kayo humingi ng tawad, 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is what? Faithful and just to forgive us. Kaya hindi po nakakatakot na tayo po humingi ng tawad sa Diyos. Tayo po kanyang handang patawarin. Okay? So, repentance is the gateway to a new beginning. Come on. Repentance is the gateway to a new beginning. When we acknowledge our sins, turn away from them, and seek God's forgiveness, we experience the cleansing and refreshing power of His grace. Okay? So, kaya minsan may bigat sa buhay natin, may bigat tayong pakiramdam kasi definitely meron something. Pero kapag ito po i-release po natin sa Diyos, ano po, gagaan po ang pakiramdam. Ang gaan sa feeling. Nawawala yung mga guiltiness, nawawala yung mga bagay na yan. Kaya nga po, gusto ng Lord na sa umpisa po natin pagbigay din ito, ibigay kagad niya yung isa sa mga kauna-unang sikreto para hindi mahadlangan yung blessing. Ito ay repentance. Hingi po tayo ng tawad sa Lord. Sabi nga again, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Itong bagay ito, huwag natin panghihinayangan. Yung i-release, humingi ng tawad sa Diyos. Hindi ko po alam kung anong mga bagay na meron tayo. Pero kayo po nakakalam sa sarili nyo kung ano yun. Kaya kung gusto mo maranasan yung new beginning, ito po una, hingi tayo ng tawad sa Diyos. Sa mga pagkukulang, nag-celebrate tayo ng anniversary, no? Nakita natin yung mga blessing ng Lord, nakita natin ginawa ng Lord. So, wag po tayong pumayag na tayo po mahadlangan ng dahil sa kasalanan. So, tuloy po tayo. 3,000 changed their mind, hearts, and wills on the day of Pentecost, according sa Acts chapter 2, verse 41 to 47. And immediately gave evidence of repentance. No? Kaya kita mo, ang galing ni Lord. No? Pag ikaw may tawad sa Lord, nandun kagad yung pagkapala, parang yung isang kriminal doon sa tabi niya sa krus. No? Nung araw din niya, sabi ng Lord, isasama kita sa paraiso. Tingnan po natin lang, halimbawa, in Acts chapter 9, verse 122, dito po si Saul of Tarsus experienced repentance when he encountered Jesus on the road to Damascus and gave evidence of repentance. Yung na-encounter ni Saul, si Jesus, sa road of Damascus, at doon nagkaroon ng encounter, doon niya na humingi ng tawad sa Diyos, doon po naging Paul siya eh. Nagbago yung buhay ni Paul. Sino po si Paul ngayon? Isa sa mga kinikilalang lingkod ng Diyos na ang dami po niya nagawa. Then in Acts chapter 10, verses 24-28, dito naman po si Cornelius. His family and friends repented when they heard the gospel preached by Simon Peter, and evidence of repentance followed. In Acts chapter 16, 26-34, the Philippian jailer and his house repented when they were witnessed by Paul and Silas. Evidence of repentance followed. Ano ba ang mga evidence ng repentance? No? Nandun gumagaan ang pakaramdam, nagbabago ang takbo ng isipan, ng pakaramdam,
So, makita natin, ang laki po ng pwedeng idulot kapag po tayo ay napatawad at humingi ng tawad sa Diyos. Amen. So, para po yung bagay nito mangyari, una pong gawin natin, repent po tayo. Okay, bago ko po ibigay yung second point, sige nga po, magkaroon po tayo ng silent moment of prayer. It is between you and God. Hindi ko po alam kung ano po, kung meron po kayo o wala. No? Pero kung sa tingin niyo, meron po kayong dapat tingin ng tawad sa Lord, it is between you and God. Remember, wala po maililihim sa Diyos. Sige po. Father God, salamat po sa iyo pong challenge po sa amin. Na muli po kami po'y magpalinis sa iyong harapan. Kung meron po mga bagay na muli nabalikan ang kasalanan, o kaya nagtutuloy-tuloy na kasalanan, o nakatagong kasalanan, Lord, alisin mo nga po ang lahat ng ito. Na nagbibigay bigat, hirap, Panginoon, sa aming buhay. Palayain mo nga kami. Tulad, Panginoon, ginawa mo sa mga naging halimbawa po namin kanina. Lord, bigyan mo nga po kami ng evidence, Panginoon, na kami po ay yung pinatawad. Kaya, Panginoon, ito po yung aming tinataas sa iyo, Lord Jesus. Amen and amen. Amen. So, palakpak po natin si Lord. Alam niyo, totoo lang, kung magiging sensitive po tayo sa ating buhay, madali naman po malaman yan eh. Bumibigat ang buhay. Naiibang takbo ng isip natin. Nawawalan ka ng gana sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nandun yung guiltiness. Or ano pa, nababawasan ka ng galak sa puso kasi meron nga something na bigat sa buhay natin. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng hamon na tayo po ay muling dumulog sa Kanya at tayo po ay humingi ng pagpapalaya sa pamamagitan ng pag-amin sa ating mga kasalanan. Pangalawa, comes from renewal of the mind. Renewal of the mind. When we allow God's Word to renew our thoughts and perspectives, we experience a profound shift in our lives. Nagbabago. No? Sabi nga, do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind. And a renewed mind sets the stage for a transformed life. No? So, nagkakaroon ng pagbabagong pag-iisip. Bumubuti. Hindi pabalik. Bumubuti ang pag-iisip natin. Gumaganda ang pagtanaw natin. Dati, lagi na lang, pag may problema, parang di natin kaya. Ngayon, pag may problema, nandoon yung pag-iisip. Hindi. Sabi ng Lord, hindi ako iiwan, hindi ako pababayaan. Kayanin ko to. Di ba? Lagi ko hinahalimbawa, pag tinanong, may pera ka ba? Pero sinasabi natin, wala po. Hindi, parating na. Bibigay na ni Lord. Deklara mo, may darating. Di ba? So, para nandoon, nagiging positive maging yung ating mindset. So, sabi nga, live as a new creation with purpose. Noong Wednesday, ang topic po ni Pastor, by the way, kasama po natin last Wednesday, si Pastor Romeo, Pastor Cindy, yung family niya from Apayao, kasi nag-meeting po kami ng Monday. So, kaya kasama po natin sila. And nandun nga, isang speaker natin noong Wednesday, and nandun yung sinasabi nga niya, yung buhay natin kung walang purpose, nothing eh. Dapat may purpose po tayo. Live as a new creation with purpose. Ano sabi niya? 2 Corinthians 5:17, kayo nga po umasa. 1, 2, 3. Okay, tinan mo yung katabi mo. Ibang, ano ba siya? Mukha pa bang higad o mukha ng butterfly? Usually, pag in-illustrate ito, di ba? Isang caterpillar, pangit na caterpillar, tapos nagiging butterfly. O, tinan mo nga yung katabi mo, mukha ba siyang nagbago na? O, yung kilay ba niya o maayos na? Meron na bang umiti yan? Meron na bang bumati yan? May galak ba sa puso yan?
Yan, di ba? So, sabi nga, being a new creation means more than a fresh start. It means living with purpose and working in alignment with God's plan. Okay? Living with purpose and working in alignment with God's plan. Kasama po sa 2 Corinthians 5:17, yung pagbabago ng buhay natin, yung naka-align tayo sa Diyos. Dati kasi hindi tayo naka-align, kaya nga tayo pinamumuhay sa kasalanan. Isa sa mga pagbabago dyan, yung kitang-kita tayo po yung naka-align. Meron po tayo ugnayan sa Diyos. Tayo po yung nakadugtong sa Diyos. Halimbawa, pwede ba natin sabihin, I am a new creation? I am a new creature. I am a brand new man or woman. Okay. So, you have to believe who you are right now. You are a new creature. Don't let your life circumstances define you. Come on, ipagpag mo lang yan. Kung may naramdaman mo kabigat, alalahanin mo, ikay binago na ng Panginoon. So, ibig sabihin, maraming mangyayari sa iyong bago. Don't let your life circumstances define you. Come on, ipagpag mo lang yan. You are a new creature. You are a brand new species. You have no past. Yung nakaraan mo, kinalimutan na ng Lord dyan. Wag ka na mag-dwell dyan. Eto ka na ngayon sa panibagong yugto na yung buhay. Dadaling ka ng Panginoon sa napakagandang panibagong kwento ng buhay mo. Yung kwentong may kwenta na. Dati ang buhay natin walang kwenta. Ngayon may kwenta na ang kwento ng buhay mo. Kasi sa kanang bagong nilalang. Kaya nga dapat bilang tayo po ay bahagi ng 2 Corinthians 5:17, lumilitaw po sa atin yan. Na tayo po isang bagong nilalang na. Hindi ka na yung kagaya dati. Paulit-ulit lang nangyari sa buhay mo. Paulit-ulit lang ginagawa mo. Hindi. Dapat hindi na ganon. Kasi binago ka na ng Panginoon. Kinilans ka ng Panginoon. No? So, pangatlo, yung pong new beginning comes from grace of God. Mula po sa biyaya ng Diyos. Our new beginnings are not dependent on our strength, but on God's grace. Biyaya po ng Lord to. Lalo po ngayon, tayo po nasa super abundant grace. Maganda pong i-grab natin opportunity na dinideklara natin na super abundant grace ay may experience po natin. No? Kaya nga, pag nakakita ka ng yung kapatiran at medyo nakasimangot, grace, grace, grace. Super abundant grace ng Lord. Kahit hindi po niya pangalan ni Grace, hindi ko pangalan Grace. Hindi, binibless kita. No, hindi po yung Grace na pangalan. O, tinan mo, subukan mo sabihan mo yung kapatabi mo, Grace, Grace, Grace. Ngingiti yan. Di ba? Sino naman ang tatanggi sa Grace? Di ba? Kaya pag tinabihan mo ng Grace yan, tatanggapin yan. So, super abundant grace po tayo ngayon. Kaya ang dami pwede mangyari. Tayo po, binibless po tayo ng mga estudyante ngayon. Mga estudyante, marami po tayong gagraduate na college ngayon. Si Alex, kagagraduate lang. Si Ramiela, susunod na. Si Erica, 2 years pa yata. This year din. So, ilan na po yung magiging graduate natin ng kolehiyo. So, mga natin, no? Na single. Hindi ko lang alam, baka pag-aabot ng diploma, biglang babe reveals. Hindi kaya, no? Sino kaya sa tatlong ito, baka mamaya pagkaabot ng diploma syota reveal. Si Jonathan po, isama na sa prayer, si Jonathan po kasalukuyan kumukuha po ng civil service exam. Ayan. So, nagpapakadalubhasa po mga estudyante natin para malaki ang kanilang blessing and malaki din po ang i-bless nila sa church. Amen. Mga estudyante. Amen. So, in our weakness, God's grace is sufficient to carry us through. God is enough actually. God's grace is sufficient to carry us through. Kaya lang, hindi natin minsan nawawala tayo doon kasi nawawala din po tayo sa focus kay Lord. Ang focus natin, again, Bombay, pawn shop, ayan. Nandun na naman tayo sa mga pansamantala, mga e-loan, taas ng e-loan, iyak loan, ayan, di ba? Dahil
na ang dami nagte-text, ang dami nagchat-chat, no? Binubulabog ka nung una mong tinagap yung ilon, ngiti ka, sumunod doon, iyak loan, di ba? Kasi yun, dami napahamak. Napag sa TV, grabe yung mga napahamak sa ilon. Kaya ingat po tayo. Okay? Huwag po tayong click ng click sa mga bagay-bagay. So, 2 Corinthians chapter 2, verse 9 reminds us, my grace is sufficient for you. Kanino yan? Kanino po yan? Kanino po yan? Kaya hindi nyo matanggap, yung i-claim. My grace is sufficient for my power is made perfect in weakness. Yung mga word ng Lord, i-claim mo yan. Tanggapin mo yan as iyo. No? God's grace empowers us to overcome obstacles and embrace new beginnings. Sabi nga, we must appreciate God's grace and mercy. In Hosea 11:8, John 1:16, Romans 5:20. And then the grace of God has appeared to all men, Titus chapter 2, verse 11. Ang biyaya niya nakalaan sa bawat isa. Nakakawala lang, dumudulas ang biyaya kapag hindi po tayo nananampalataya. Kung kulang po tayo sa pananampalataya, doon yung biyaya nawawala. Kaya dapat, kapit po tayo, dapat lalo pa natin paigtingin yung ating pananampalataya. Lord, I believe in you. No, Lord, I know you can. Walang imposible sa iyo. Sa akin po, may imposible, pero sa iyo wala po imposible. So, my grace is sufficient for you. Come on. For my power is made perfect in weakness. Pang-apat, comes from step out of faith. Comes from step out of faith. Yung new beginning po na pangako ng Lord sa atin, after natin anniversary, hindi lang para sa church, maging sa individual pamilya natin, pero kailangan po natin mag-step out sa ating pananampalataya. Faith is the catalyst for new beginnings. When we trust God's promises and step out in faith, we open ourselves to His transformative work. Hindi natin sinasantabi ang katotohanan, kailangan po natin magsipag. Kailangan po natin magtrabaho. Pero sa pagkasipag natin pagkatrabaho, mong iiwan ang pananampalataya. Kasi kahit masipag ka sa trabaho, pag naiwan mo yung pananampalataya, mapapagod ka lang. Kasi walang permanente. Lalo ngayon sa trabaho. Ito na po yung huling trabaho ko. Magugulat ka isang araw. Problema na naman. Nagbago na naman sistema. No? Ayaw sa gusto mo, biglang hindi na pumapabor sa iyo. Wala nang tiyaga yung katrabaho, wala rin tiyaga yung kumpanya. Wala din tiyaga yung mga boss. So kaya minsan hindi na mag-meet. Pero of course, yung pinuntahan mong trabaho, blessing yan. Wag naman pa nagka-problema, hindi po talaga to blessing, hindi kala ko, hindi. Marahil lang ganyan lang ang journey mo dyan. Meron uling ibibigay sa'yo Lord na panibagong journey. Pero still, blessing po yon. Di ba? Lagi kinulit, testimony, salamat po sa Lord na kasi natanggap po ako, answered prayer, tapos nagka-problema lang, parang hindi na answered prayer. Hindi po. Kahit saan kayong may pumunta, may problema. Alam niyo kung bakit? Minsan kasama po tayo sa problema. Di ba? No? Hindi naman lagi kumpanya lang may problema, minsan tayo din may problema. Anong oras ka pumapasok? Anong oras ka, bibigay mo best mo? Hindi mo ba inuwi yung paperclip? Hindi ka ba nauwi ng coupon band? Band paper? Di ba? So, yung ballpen ba sa bangko, nakatali po yun. Diba? Sa office, hindi nakatali, hindi mo na iuwi. So, mga natin, kaya kailangan, sabi nga, in Hebrews 11 verse 1 tells us, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Faith fuels our journey toward new beginnings. Meron po season of harvest. Meron tayong panahon ng pag-harvest. Di ba po tayo magkakasabay, pero meron po yan. Si Berry, talagang, may panahon na po talagang parang lungkot na siya, parang ayaw na niyang mag-compose. Sabi ko, pag hindi ikaw nag-compose, ako magko-compose. Kaya nag-compose uli siya.
Oo. Wag lang ako mag-compose. Kasi parang nakita niya, parang feeling niya, parang hindi naman na re-recognize o parang hindi naman nabibigyan ng break yung kanya. Kaya ito, nangyari. No? I want ASAP. Di ba? Sa ASAP yun, di ba? So, makita natin, meron talagang harvest time. Wag lang po tayong mapagod, wag lang po tayong huminto. Kasi minsan, malapit ka na, humihinto ka, yun, mahuhukay mo na yung ginto, huminto ka pa, natabunan uli. Kaya dapat tuloy lang po tayo. Sabi sa tabi mo, tuloy ka lang. Huwag ka mapapagod. Dahil si Lord din napapagod. Sa kapapakinig sa iyong iyak, sa pakikinig ng iyong panalangin, steady ka lang dyan. Focus ka lang. Gawin mo lang yung part mo. We need to focus on repentance and faith. In Acts chapter 20:21, you are all children of God through faith in Christ Jesus. Tayo po'y naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya, paniniwala sa ating Panginoon Kristo. Listen, we walk by faith and not by sight. You do not walk by your senses. If you are moved by your senses, you are in the arena of doubt. Pag kasi yung senses po natin, dito po tayo nalalaglag. Biglang pumapasok yung takot. Halimbawa, si Peter, nung pong siya ay nandoon sa ibabaw ng bangka, nung nakita niya si Jesus yung malakad sa ibabaw ng tubig, sabi niya, hayaan mo ako makalapit dyan. Sabi niya, go. Sabi ng Jesus, yes, sige. Nakalakad sa ibabaw ng tubig, kaya lang nung yung senses niya ang umiral, lumubog siya. Why? Nakita niya yung alon eh. Nakita niya yung tsunami sa likod niya eh. Natakot siya. Lumubog siya. Kaya marami pagkakataon yung paging senses po natin, ang pinangibabaw natin, nandiyan po yung takot. Nandiyan po yung kaguluhan sa pag-iisip. Pero kung po tayo po ay nakapokus sa pananalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagmahal, Diyos na tumutugon sa ating dalangin, Diyos ng pagpapala, lalakas po tayo. Minsan kapag sa katabi mo ka nag-focus, minsan may kahinaan din yan eh. Kaya marami minsan nanghihina kasi nakapokus sa tao. Pag nakita niya yung tao, manghihina rin siya. Dapat huwag tayo manghina. Sa Lord tayo pumokus. Remember, tao din yan. Okay? Pero kapag sa Diyos, never siya nanghina. Kaya, focus po tayo sa Lord. The new beginning requires active faith and intentional forward movement. Ano po sabi doon? Requires active faith, aktibong pananampalataya, and intentional forward movement. Forward movement. Kapag ikaw ay uurong, kapag ikaw ay babalik, magkakamali po yan. Kaya, tinan niyo po yung kalabaw, kaya po meron din nakalagay sa likod yan, no? At ang focus niyan dapat diretso lang eh. Once ang kalabaw ay napalingon, papaling po yan. Yung pinaka-guidelines kung saan ilalagay yung palay, yung binhi, papaling po yan eh. Yung kabayo, kaya po may takip yung mata niyan, kasi ang kabayo po kasi chismoso din eh. Madali pong madala ng mga nakita sa paligid, lalo kapag nakakita ng babaeng kabayo, nawawala ang focus. No? Parang yung mga binatang, pag nakakita ng magandang dalaga, na out of focus. No? So, tinan nyo si John, focus na focus. Minsan, hocus-pocus din. So, wakta natin, no? Ayan, lagyan nyo, para isang diretso lang eh. Kasi pag nakakita ng mga bagay-bagay, hinto yan, makingialam yan, or kaya, lalakad ng sarili yan, kaya tinatakpan. Tayo po, takpan po natin ang pananampalataya at paniniwala sa Diyos. You have to believe, have active faith that what God wants to do in your life will come to pass and no devil can stop it. Amen? It may look impossible, but there is nothing impossible with God if you dare to believe and do not think that it is in your power, but in the ability of God. In the ability of God. So every step you take should reflect God's glory. Yun ang target natin dapat. Gagawin natin, maluwalhati ang Diyos eh.
New beginning is not just about change. Listen carefully. New beginning is not just about change. It is about stepping into God's divine reality for your life. You are stepping into God's divine reality. Hindi na po ito yung season na parang pag-anong-ganon tayo. Dapat tayo po ay patuloy na lumalapit sa Diyos. Dahil sobrang iba na nangyayari sa mundo. Ako nakikinulit, huwag niyo pong hayaang laruin ng kasalanan dahil kayo ang lalaruin ng kasalanan. Huwag niyo pong hayaan yung kahinaan niyo po maghari. Dapat hinilingin mo sa Lord yung kahinaan mo ay gawing kalakasan. Kasi mahihirapan ka, parang kumuno yan, pag ikay lumubog, unti-unti ang hirap pong makaahon yan. Mapaharid ka kung makakaahon ka pa, yung iba hindi na totally nakakaahon. Kaya hanggat may panahon, balik tayo doon sa mindset na tayo po'y dapat mag-focus kay Lord. God does not just give you a new beginning. He works with you hand in hand as you trust Him. Ito maganda dito, no? Hindi lang tayo basta bibigyan ng Lord ng new beginning. Kasama pa niya tayo. Kakapit-bisig natin ang Diyos habang nilalakad po natin yung journey po natin. Come on. Yan ang pinakamasarap dito. Kasama po natin ang Diyos. And of course, lastly, restore our purpose. Kaya po ang buhay magulo pag walang purpose, hindi mo alam ang purpose ng buhay mo. Bakit ka nabubuhay? Bakit ka nandito sa mundong ito? Bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Nagkakaproblema ka lang ng konti sa trabaho, nagkakaproblema ka lang sa ilang kabuhayan, pero buhay ka pa. May purpose ka pa, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ka. In Ephesians chapter 2, verse 10, for we are workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God's prepared beforehand, that we should walk in them. A new beginning restores our sense of purpose and identity as children of God. Restores our sense of purpose. Lalo sa mga binigay na ng Lord ang purpose mo, bakit naguguluhan ka pa? Bakit bilang at the middle maguguluhan ka pa, binigay na ng Lord ang purpose mo, lalo sa mga naging counter, binigay na ng Lord ang purpose mo. Huwag mo na ipamigay yung purpose mo, huwag mo na isang tabi yung purpose mo. Napakaganda ng purpose ng Lord sa buhay mo. Lalo maramdaman may pagmamahal ng Lord, lalo maramdaman na ang Diyos ay sumasa iyo, hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Ano yung purpose natin? Kung ano yung purpose mo, gawin mo lang. Bahala si Lord, tatulungan ka ng Lord. And of course, yung ating identity as children of God, we are His children. Dapat tayo po'y nakitang tayo po ay anak ng Diyos. Na mas matibay na tayo sa mga pagsubok, matibay na tayo sa mga bagay na sa gitna ng mundo magulo, meron tayong tibay. Kasi nasa atin po ang Diyos. Actually, yung mundo po dapat makakuha sa atin ng lakas. Come on. Every problem you overcome is a requirement for the next level. And as you start a new beginning, you are going higher. Wow. Listen, every problem you overcome is a requirement for the next level. And as you start a new beginning, you are going higher. Asan ba yung anak ni Evelyn? Meron po tayong runner dito eh. Mananakbo. Hindi po manananggat, mananakbo. Naka-silvered na, naka-bronze, naka-gold sa larangan ng takbuhan. Ito na yung ngingiti-ngiti lang yan eh. Pero ang training yan, ang tindi. Ang sarap kumain, pero may mapagkain, di pwedeng kainin dahil bibigat ang katawan. Tama. Sasakripisyo yun. Imagine mo, tayo nga eh, bumangon lang sa kama, bigat na bigat tayo eh. Pero sila maagang gigising. Na-experience ko po yan kasi naging athlete, ano din po ako eh, mananakbo.
Hindi na naman po ng utang. Gigising ka ng maga, magpa-practice ka, tatakbo ka sa oval. Ilang ulit kang tatakbo dyan. Hindi pa yun ang pinaka contest. Practice pa lang yun. Tatakbo ka. Pagod po, ang hirap po nun. Kaya sabi doon, every problem you overcome is a requirement for the next level. Hindi niya maabot yung mga gintong yun, kundi hindi niya in-embrace yung mga pagod na yan, mga obstacle na yan. One time, na-share sa akin ng mother niya eh. Nasira yung sapatos niya, malapit na yung takbuhan eh. Buti lang, may nabigyan ng sapatos. Baka masakit yun. Nakakasira ng focus yun. Imagine mo, tatakbo ko sapatos, sira sapatos mo. Pero God is so good, no? Maaaring iyon po naging challenge din sa kanya para lalong pagbutihan. Kaya sabi ko, tuloy-tuloy ka lang. Nakaka-bless, nakakatuwa. Kaya nga sabi na, every problem you overcome is a requirement for the next level. And as you start a new beginning, you're going higher. Tinan mo yung katabi, pakaramdaman mo. Kung may problema yan, sabi mo, para sa iyo to. Para sa iyo to. Steady ka lang dyan. Dadaling ka ng Lord sa new beginning. Do what you have to do because God has a plan for your life. It is not a time to sit still but to press towards the glorious promises of God. Keep pressing. God does not fail. He's not a man to fail or to lie. He will do what He says if you dare believe. Believe it. If you do not see it, it is because you quit too soon. If you stay in there, you will see the hand of God. Come on. A new beginning is not just a chance to start over. It's an opportunity for God to transform us, renew our minds, and restore our identity. Kung sa tingin mo parang nawala yung identity mo, ito yung season na gusto ng Lord, ibalik ka doon. So as we embrace these truths, may we walk confidently in the new beginnings that God graciously provides. Alalahanin po natin in Christ, every day can be a fresh start. Kaya po sa umagang ito, as your pastor, I am about to declare some things over your life right now. If you believe it, it will manifest. I'm about to declare some things over your life right now. If you believe it, it will manifest. Sabi po sa Ikalawang Kronika 20:20 sa Tagalog, ang Biblia, kinaumagahan sila maagang bumangon at lumabas sa ilang ng Tekoa. Habang sila lumalabas, si Jehoshaphat ay tumayo nagsabi, "Pakinggan ninyo ako, O Judah, O Church, at mga mamamayan ng Jerusalem, SOB, kawit. Manalig kayo sa Panginoon yung Diyos at kayo'y magiging matatag. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta, sent one, at kayo'y magtatagumpay." Come on! Sino po ba yung mga sent one nyo? Nanay nyo, tatay nyo, mentor nyo, pastor nyo, coach nyo sa sports. Kung sino naman yung mga nag-handle sa inyo, nagme-mentor sa inyo sa iba't ibang larangan, sent one nyo yan. And of course, higit sa lahat, yung spiritual sent one nyo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta, sent one at kayo magtatagumpay. This is the start of new things happening. What hurt you in the last season, if you believe, will not hurt you this season in the name of Jesus. This is the start of new things happening. What hurt you in the last season will not hurt you this season in the name of Jesus.
Ngayon po meron po tayong prayer dito. Let's pray this all together. Gawin niyo pong personal prayer ito. Sabi po dyan, Lord, thank you for bringing me into a new season of divine beginnings. Father, every closed door in my past, open a better one from me now. Lord, disconnect me from every cycle of stagnation and delay. Father, let your word guide me into new opportunities this month. I receive the strength to let go of the past and walk into my new future. Lord, break every limitation that has held me back till now. Father, let your favor go before me to do this new beginning. Lord, do a new thing in my family that will bring joy to generations. Every lost year and wasted effort, oh Lord, restore in double measure. Father, turn every area of dryness into rivers of testimonies. Tayo mo natin magsitayo. In count of 3, let's pray this all together. Atong panalangin ito, gawin niyo po personal prayer. In count of 3, 1, 2, 3. In Jesus' name, amen. Your light broke through my night, restored exceeding glory. Your grace fell like the rain and made this desert lake. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Your hand lifted me up, I stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this valley sing. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. This is how we overcome. 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 You have turned my morning into dancing.
my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. One more time, and the Lord hear the voices sing. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have Ipagpag po natin mga turned bigat. my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you po, Panginoon, muli sa paalala mo sa amin. Napakabuti po niyo, Diyos. Hindi kayo napapagod, hindi kayo tumitigil sa amin, Panginoon. Kahit may panahon, kami paulit-ulit na lang, pabalik-balik na lang. Nandyan, Panginoon, maniniwala, biglang magda-doubt. Nandyan, Panginoon, may galak sa puso maglilingkod, pero minsan nanlalamig. Pero Lord, salamat, hindi mo kami talaga binibitawan. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Napakabuti niyo pong Diyos, Panginoon. Kaya Lord, nawa po, muli po sa umagang ito, nagpapahayag kami ng aming sarili sa iyo. Patawad sa mga muling nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyo. Mga nabuksang kahinaan na muli ay nagpahina sa amin. Yung mga takot na muling nabalik na dahil nawala kami sa focus. But Lord, sa umagang ito, alam ko po, Panginoon, muli po binabalik mo kami, Panginoon, sa iyong magandang purpose. Nandiyan kayo, Panginoon, to the rescue. Ayaw mo kami totally mawala, bumagsak, manghina. Kaya ito kayo, Panginoon. Sinasabi mo sa amin, Panginoon, na mayroon kayong magandang pasimula na gagawin sa aming buhay. Tulungan mo kami pa na manatiling nakapokus sa iyo. At sa iyo lamang, Panginoon, magtiwala. Dahil ang dami na po namin pinagkatiwalaan, maging aming sarili, pero kabiguan po ang aming nararanasan. Kaya, Panginoon, kalooban mo masunod sa aming buhay. Ikaw po maghari. Ikaw, Panginoon, ang mag-drive ng aming buhay, Panginoon. Dali mo kami, Panginoon, sa iyong magandang plano, sa iyong magandang kalooban. Kaya, Panginoon, tinataas ko po sa iyo bawat individual, bawat pamilya. Tunay, Panginoon, i-restore mo po ang kanilang identity, ang kanilang purpose. I-restore mo, Panginoon, yung aming pagiging anak mo, Panginoon. Muli, pag-apuin mo kami. Muli, Panginoon, pag-alabin mo, Panginoon, yung aming pananampalataya. Na naman mangyari, Panginoon, alam po namin, kasama ka namin. Kaya sa aming muting pag-iwahiwalay, sama mo po kami at baunin po namin, Panginoon, ang aming naranasan sa umagang ito, ang iyong presensya at ang iyong mensahe, Panginoon. Nasa ganun po, may baon kami sa aming pagsulong sa aming buhay. Natutuloy, Panginoon, nandiyan ka lagi para sa amin. Panginoon, muli po, iyong nga pong igawad ang iyong pagkapala sa bawat isa. At tunay, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay laging sumaamin. Now, may the Lord bless you and keep you. Make His face to shine upon you and give you peace. More favors, more blessing, more faith. At patuloy natin maranasan ang super abundant grace ng Lord and maging ang new beginning na gagawin ng Lord sa buhay po natin. In Jesus' name, Amen. Amen. Again, magandang umaga po sa atin lahat. To God be the glory.